Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 3, 2025, Thursday. Nagbabanta pa din ang low pressure area na nasa may norte at nagbago ng konti ang galaw nito na siyang magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Mataas pa din ang chance na maging bagyo at tingnan din natin ang mga lugar na apektado ng habagat. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ang low pressure area ay nakita sa layong 125 kilometers sa hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Ang sistemang ito ay patuloy na minomonitor dahil may mataas itong posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Kasabay nito, may tropical storm din sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong may international name na Moon ay kasalukuyang nasa 2,500 kilometers sa hilagang silangan ng North Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Bagamat hindi ito direktang makakaapekto sa Pilipinas, nakakaambag ito sa paghila ng habagat na siyang nagpapalakas ng mga pag-ulan sa bansa. Dahil sa dalawang sistemang ito, asahan ang mga susunod na kondisyon ng panahon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan dulot ng low pressure area. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Sa Metro Manila, mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro makakaranas ng madalas na pag-ulan na dulot ng habagat. Maging handa rin sa posibleng pagbaha at landslide. Sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan dahil pa rin sa habagat. Mag-ingat pa rin sa posibleng biglaang pagbaha lalo na sa mabababang lugar. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan o thunderstorm, dala ng localized thunderstorm at habagat, maging mapagmatsyag lalo na kapag may malalakas na bugso ng ulan. Update din tayo sa latest weather advisory na nilabas ng Pag-asa ngayong araw. July 3, posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters ng ulan ang mga sumusunod na lugar: Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng low pressure area at southwest monsoon na sabay na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Bukas, July 4, inaasahang lalakas pa ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Maaaring umabot sa 100 to 200 millimeters ang buhos ng ulan, orange warning. Habang yellow warning naman sa Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Abra, Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite at Batangas. Sa Friday, July 5, patuloy pa ring mararanasan ng malalakas na pag-ulan sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na may tansyang 50 to 100 millimeters na ulan. Paalala, mas mataas ang posibilidad ng mas malalakas na ulan sa mga lugar na nasa bulubunduking bahagi ng bansa. Bukod pa rito, maaaring mas malala ang epekto sa ilang mga lugar dulot ng naunang pagbuhos ng ulan sa mga nagdaang araw. Kaya mataas ang panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa. At may pagbabago nga ng konti sa galaw ng LPA. Hindi agad ito aangat pa itaas, kagaya ng mga naunang forecast ng mga international weather models. Nakikita, natatawid ito sa may itaas ng Northern Luzon sa Batanes. At sa area na yon, posible siyang maging bagyo. Tapos saka ito kikilos pa hilagang silangan, paitaas, papuntang China. Habang ito ay malapit sa bansa, magdadala yan ng mga pag-ulan dahil sa paglakas ng habagat. Halos ganun din ang forecast ng GFS. Magiging bagyo ito anumang oras or sa mga susunod na araw. Pero kapag nangyari yon, palayo na siya sa ating bansa at ang mga pag-ulan na mararanasan natin ay dahil sa habagat. Gayunpaman, marami pang pwedeng magbago dyan sa mga susunod na mga araw, kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.